Should a Christian listen to secular music? Many Christians struggle with this question. Many secular musicians are immensely talented. Secular music can be very entertaining. There are many secular songs that have catchy melodies, thoughtful insights, and positive messages. In determining whether or not to listen to secular music, there are 3 primary factors to consider. 1. The purpose of the music. 2. The style of music. And 3. The content of the lyrics. The purpose of the music. Is music designed solely for worship, or did God also intend music to be soothing and/or entertaining? The most famous musician in the Bible, King David, primarily used music for the purpose of worshiping God. However, when King Saul was tormented by evil spirits, he would call on David to play the harp in order to soothe him. The Israelites also used musical instruments to warn of danger and to surprise their enemies. In the New Testament, the Apostle Paul instructs Christians to encourage one another with music. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. So, while the primary purpose of music does seem to be worship, the Bible definitely allows for other uses of music. The style of music. Sadly, the issue of music styles can be very divisive among Christians. There are Christians who adamantly demand that no musical instruments be used. There are Christians who only desire to sing the old faithful hymns. There are Christians who want more upbeat and contemporary music. There are Christians who claim to worship best in a rock concert type of environment. Instead of recognizing these differences as personal preferences and cultural distinctions, some Christians declare their preferred style of music to be the only biblical one, and declare all other forms of music to be unwholesome, ungodly, or even satanic. The Bible nowhere condemns any particular style of music. The Bible nowhere declares any particular musical instrument to be ungodly. The Bible mentions numerous kinds of string instruments and wind instruments. While the Bible does not specifically mention drums, it does mention other percussion instruments. Nearly all of the forms of modern music are variations and/or combinations of the same types of musical instruments, played at different speeds or with heightened emphasis. There is no biblical basis to declare any particular style of music to be ungodly or outside of God's will. The content of the lyrics. Since neither the purpose of the music nor the style of music determines whether a Christian should listen to secular music, the content of the lyrics must be considered. While not specifically speaking of music, Philippians 4:8 is an excellent guide for musical lyrics. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. If we should be thinking about such things, surely those are the things we should invite into our minds through music and lyrics. Can the lyrics in a secular song be true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy? If so, there is nothing wrong with a Christian listening to a secular song of that nature. However, much of secular music does not meet the standard of Philippians 4:8. Secular music often promotes immorality and violence while belittling purity and integrity. If a song glorifies what opposes God, a Christian should not listen to it. However, there are many secular songs with no mention of God that still uphold godly values, such as honesty, purity, and integrity. If a love song promotes the sanctity of marriage and/or the purity of true love, even if it does not mention God or the Bible, it can still be listened to and enjoyed. Whatever a person allows to occupy his mind will sooner or later determine his speech and his actions. This is the promise behind Philippians 4:8 and Colossians 3:2 and 5, establishing wholesome thought patterns. 2 Corinthians 10:5 says, we should take captive every thought and make it obedient to Christ. These scriptures give us a clear picture of the kind of music we should not listen to. Obviously, the best kind of music is that which praises and glorifies God. Talented Christian musicians work in nearly every musical genre, ranging from classical to rock, rap, and reggae. There is nothing inherently wrong with any particular style of music. It is the lyrics that determine whether a song is acceptable for a Christian to listen to. If anything leads you to think about or get involved in something that does not glorify God, it should be avoided.
He is worthy to be praised. He is great. He is almighty. Jesus. Jesus, we declare Jesus. Our heart, Lord. In this place, Lord. You are the King of kings and Lord of lords. Thank you, Lord. We bless your name, Jesus. We bless your name, Jesus. Makaupo na po tayo. Salamat sa Panginoon. To God be all the glory. Palakpakan natin si Lord. Hindi sa nag-prepare, hindi sa mga panalangin, kundi sa isang Diyos, sa Panginoong Yesus, na nagkaloob sa atin upang tumanggap ng abot-abot na biyaya. Amen. So, punta po tayo sa ating pag-aaral sapagkat magko-communion po tayo. Sana po ay makita po natin ang ganda ng ating aralin ngayon. Please be attentive. Makinig kayo sapagkat ang kaaway natin ay very subtle. Pag sinabing subtle, hindi mo mamamalayan ang devices, ang mga silo. Even the elect, sabi nga ni Pastora, even the elect could be deceived but cannot. It is impossible. Pero sometimes, in the doctrines, I mean to say the doctrines, pero sad things, sometimes the doctrines corrupted by many people na ng diablo, tinatanim. Pero hindi tayo madadaya sa pinaka-main doctrines of salvation. Kaya nahihiramin. So, tignan po natin ang ating aralin. Ang Iglesia ng Diyos na buhay. Ito'y napakagandang aral at pipitas pa rin po tayo sa bawat chapter ng Ephesians sapagkat ang Ephesians 1 hanggang 6 ay Iglesia ng Diyos na buhay. Kaya mapapansin nyo, pumipitas ako unti-unti, binabalikan ko yung 1, chapter 2, minsan chapter 3, chapter 4, chapter 5, kumukuha po tayo doon na idea. Kasi yun ay patungkol sa Iglesia ng Diyos na buhay at it is a context na dapat nating alamin. Bakit niya sinabi na tayo ay kawal? Sabi niyo po kawal. At ang kawal na ito ay mabuting kawal. Basahin po natin ang key verses po natin, Ephesians chapter 6 verse 11. Ayoko pong mawalay ito sa ating pag-iisip. Kaya kahit alam na natin, gusto kong basahin natin palagi. Magsibis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay. I mean to say, malakas, hindi matitibag. Pag sinabi matibay ay hindi mahuga. Stable, stand firm. Laban sa mga lalang ng diablo, may mga devices o sinasabi sa English po dyan ay wiles o silo, bitag. Ang bitag, hindi mo mamamalayan na ito'y masarap. Masarap talaga ang bitag. Hindi ba yung isda? Bibitagin mo siya para mahuli mo siya, anong gagawin mo? Papainan mo na masarap yung gustong-gusto niya. Yung giliw na giliw siya. Amen. At di niya namamalayan, matatrap na. Kaya nahihiramin. At ngayon, mag-aaral tayo, pinakita natin, nahubaran natin sa pamagitan ng salita ng Panginoon na inilahad sa atin ng Panginoon kung sino ang ating kaaway at ano yung mga devices niya. Ano yung pamamaraan niya, mean to say. Tingnan po natin, in 2 Timothy muna, balikan po natin kasi ito po ang pinakamagandang solusyon eh. Makipagtiis ka sa akin ng kahirapan, mean to say, sinusupil ang sarili. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo, pagsupil ito sa sarili. Ang pagtitiis ay pagsupil sa katawan. Kaya ang kalaban natin, di lamang ang Satan, talo na siya eh. Pero yung mga pakana niya, nabibitag tayo sometimes. Ang ginagamit niya yung word. At ito, yung hinahanap-hanap ng ating laman na nakikita dito, nararamdaman natin, kinatatakaman natin, di ba? Pupuntahan po natin yan. Nagaya ng mabuting kawal ni Kristo, hindi tayo pwedeng maging mabuting kawal ni Kristo kung walang pagtitiis o pagsupil sa sarili. In verse 4,
ito po ang sinasabi, katawan yung una, pagtitiis, pagsupil sa sarili, paghampas sa sarili po yun. Pangalawa, verse 4, sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalo-bilo sa mga bagay sa buhay na ito. Dahil kalaban yung buhay na ito eh. Kalaban yung worldly system. Upang siya'y kalugdan niyang nagtala sa pagkakawal. Purihin ang salita ng Panginoon. Topic, spiritual warfare. Sabihin niyo po, spiritual warfare. Spiritual warfare, ito po'y pakikipagdigma. Tayo every day, every minute, hour, or day, months, year. Nung nakaraan, siguro marami tayong failure dahil maybe na tayo ay natangay. Pero hindi pa tapos. Titindig ang mga anak ng Diyos dahil ang Panginoon ang makapangyarihang sumasa atin. Tingnan po natin ang pag-aaral. Itong topic na ito, spiritual warfare, itong topic na to ay hindi ito natatapik ng ilan. Pero ito'y ito'y urgent, very urgent message. Itong pag-uusapan natin sa ngayon. Sapagkat dito pa lang, sablay na ang mga Kristiyano. Dito pa lang, natatangay na ang Kristiyano. Dito pa lamang, humaling na humaling ang mga Kristiyano. Kasi talagang masarap. Ano kaya ito? Lagay po natin kapatid yung ating topic. Music. Musika. Napakaganda ng music o musika saan? Sa pandinig. Ang music ay napakaganda ng layunin niyan. Pero diyan pinapasok ng kaaway ang pinakamanipis na bahagi para tayo ay mabitag. Spiritual warfare, kaya alam ni Satan na may labanan, alam niya kasi kalaban niya ang Diyos. He is adversary of God. Siya ay maninira talaga. Dahil meron po talaga siyang para sirain yung gawa ng Diyos. At pupuntahan natin yon mamaya. Sapagkat ito'y napakahalaga. In verse 12, puntahan po natin muna. Kasi itinapik natin ito noong nakaraan taon. Ito po yung kalaban na pinakita natin. Kaya itong ginagawa niyang ito, kalat na sa buong mundo. Sabi niya, sapagkat ang ating pakikibakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan. May mga namumuno. Sa music industry, yaan po'y pinasok ni Satan. At may namumuno po dyan para hawakan ang music industry ni Satan. Meron siyang general na inilagay dyan at marami po yan sa buong mundo. Kalat po sila. At yan ay may kapangyarihan. Nabanggit natin ng nakaraan, may kapangyarihan, ibig sabihin may pagkabihasa. Napakagaling gumawa ng paraan para mandaya. Yung katusuan niya, hindi mo mapapansin. Yun yung kapangyarihan niya. Hindi sinasabi dyan yung all power. Hindi po sinasabi dyan. Ang kapangyarihan niya kung paano siya manloko, paano kanya mabitag dahil sa kanyang mga likha. Na alam niya sa sarili natin ay makakapasok tayo. Ang sabi niya dito, kapangyarihan laban sa mga namamahala sa kadilimang ito. Ang likhang ito ng mga awit, sometimes akala natin may liwanag pero ito'y may kadiliman sa loob. Papaliwanag ko po yan sa mga sumusunod na ating sasabihin. Laban ito sa ukol sa espiritong nakasamaan sa dakong kaitaasan. Mean to say, hinahadlangan ni Satan ang para doon sa Diyos. Hello?
Kaya siya naririto para hadlangan ang lahat ng glory para kay Lord. Tignan po natin, mag-ingat po tayo. Ito yung sensitibong aralin para sa mga Kristiyano dahil tayo giliw na giliw sa mga music eh. Kahit nga sintonado ka eh, pag nakarinig ka ng kanta, di ba? Basta't ikaw, yung music na yun, parang giliw na giliw ka, lalo na yung mellow, yung melody, yung arrangement, napakaganda, pinong-pino. Hindi mo alam, may mga lyrics doon na corrupted ni Satan. Dahil tayo, pag napakinggan natin, ang ganda naman sa pandinig, naantok ako, wow. Di ba? Ganon. Di ba? Minsan, yung yung melody talaga, minsan, doon tayo nahahatak. Kahit ang pangit ang boses mo, bakit napapasabay ka? Di po ba? Kasi naandyan si Satan para akitin ka. Akitin tayo. Akitin lahat ng tao sa music na corrupted. Even the rhythm, yung rhythm nasasabayan pa natin eh. Giliw na giliw, diba? Hello, hindi ka naman drummer, pumapalo ka eh. Kala mo drummer ka eh. Si Deacon Jong yun. Diba? Yung drummer talaga. Pero dahil sa melody ng kanta, wow, sarap naman. Minsan ako, tumatakbo pa ako eh. Pag may napakinggan ako na music na gustong-gusto ko, nasa looban ako, tatakbo ako dito, bubuksan ko yung radyo namin, sasabayan ko ng gitara kahit palso ang gitara. Hindi yung gitara yung nagigitara pala. Hindi marunong yung nagigitara, hindi marunong kumapa, pero pinipilit abutin yung ganda na magaya. Amen po ba? Nadadaya. Amen. Can I hear amen? Gusto ko po maintindihan nyo po yung sinasabi ko kasi itong kalaban ay very subtle. Tingnan po natin bakit sinabi sa verse 11 na magsuot ng buong kagayahan ng Diyos para tayo ay makatagal sa mga pakana ng dyablo. May mga pakana siya na minsan dahil sa hindi tayo matibay napapasok yung ating lugar, yung ating pwesto. Sa pag-uusap natin sa mga susunod yan. Naalala natin sa verse 11, yung whilst, ito'y salitang method sa Griego, metodia. Ito'y pakana o lalang o panlilinlang o trickery na ginagawa, pandaraya ni Satan. Okay lang sabihin mo, glory to God, pero yung sa kanta na lalagay mo, glory to God, pero meron kang self-intention sa sarili mo. Corrupted. Hello? Yung emotion mo naroroon. Pag-usapan natin mamaya. Heavenly music, kapatid, lagay nyo, meron po ba dyan? Heavenly music at meron pong worldly music. Yung worldly music, ano po ang nagpapakita po dyan? Ng pleasure ng laman. Di ba, may mga kanta ngayon, ang babastos. May nasakya kami ni pastor kung ano-anong binabanggit yung mga ginagawa sa kadiliman, sinabanggit sa kanta eh. Sabi ko doon sa ano, pakipatay mo nga yan, natotorete po ako eh. Diba, pastor? Naalala niyo po yon? May pinuntahan tayo, Marikina ba yan? Ang bastos po talaga eh. Yung ginagawa ng mag-asawa, kinakanta na eh. Kahit sa syota pa lang niya inaano eh. Pakipatay po eh, wala ba kayong ibang kanta dyan? Nagalit po ako. Tapos hindi yung galit na ano. Hindi po ganyan, sabi ko. Wala ba dyan maging maganda? Diba? Ang pangit po eh. May mga kabataan pa rin dito, sabi ko. Worldly music, ito'y carnal. Ito'y pride. Kita nyo yung mga kanta ngayon na ano, na mga kanta na worldly, na kanta na ano, million, no? Ano ba yan? Milyon na ang kinakanta. Pride po yun eh. Hello? Diba? Kami, nagpayabangan kami kakapatid eh. Ano bang kanta mo? Awanin na milyon. Di ba? Ako ba, trilyon na sa akin, talo sila. Pero ang pala, kami talo kasi napag-uusapan namin yung worldly. Di po ba? Amen. Napapasok tayo. At pag-uusapan natin, kita nyo po yung worldly na kanta. Makinig kayo mabuti. Si John Lennon, di ba? Anong kanta niyan? Imagine. Imagine all the people.
Tingnan nyo po yung lyrics ha. Pakinggan nyo. Maganda ang melody. Ang purpose nun para sa kanya sarili na sabihin niya na dapat malaya. Imagine there's no heaven. And no religion too. Di ba? Kung walang religion, walang kaligtasan. Hindi may papakilala si Jesus Christ. And no hell. Sinabi niya rin dun eh. Di ba? Living life in peace. Tingin niyo po ba ang mundo may kapayapaan? Corrupted. Si Satan ang namumuno doon. Tingnan niyo po yung kanta ng mga nung pastor, ewan ko, naggitara ni pastor to dati, yung di pa siya Christian. Yung Hotel California, di ba pastor? Nando sila sa lugar na you can take anytime, check out anytime you like, but you can never leave. Di ba? Iyon ay lugar ni Satan pag nabitag ka, ang hirap mo nang makaalis. Kinanta pa. Di ba? Yung the beast daw, sinaksak na, hindi pa namatay. Hello? Sabi sa Hotel California. Yung kutsilyo daw nga, di ba? Inisnap na nga siya eh. Di ba? Pero, but you can never kill the beast. Di ba? Hindi mamamatay yun. Kasi bakit? Yun yung pinuno ng kadiliman eh. Nasa kadiliman ka na. Hindi po ba? Mirror on the ceiling. Di ba? Kitang-kita mo yung tsura mo. Di ba? Nakadiliman na yung pinupuntahan mo. Ang hirap na makaalis. Di ba? Ano yan? Satanic. Worldly music, carnal. Kasi naandun lahat ng bisyo. Naandun lahat ng layaw. Amen. Pastor, yung si Bohemian Rhapsody ba yan? Binaliktad po yung tape niya. Ano po nangyari dyan? Worship Beelzebul. Stairway to Heaven. O, di ba? Corrupted. Minsan nakakanta pa ng mga Kristiyano. Po ba? Napakaano ng music, napakadali nating ma-attach. Amen po ba? Now, pangalawa pala, yung heavenly music. Spiritual worship for God alone. Kung tayo iglesia ng Diyos na buhay, tayo'y umaawit sa Panginoon para lang sa Kanya. Nagwo-worship para lang sa Kanya. Ano ibig sabihin ng sanctification? Ibinukod ka na. Hagyazo. Separated ka na sa mundo. Hindi na tayo nakikiayon sa mundo. Kaya nahiramin, saan na tayo nakatalaga? Sa Panginoon, sa Diyos. Sanctified na tayo, ibinukod tayo, iniwalay tayo. Kaya ang ating awit, yung ating tugtog is belong to God only. Amen. Hindi masama ang umawit patungkol sa mga iniibig. Hello? Sa Bible, may nilagay din sa Songs of Solomon. Tingin po kayo sa akin. Sa Bible, pinapakita doon yung wagas na pag-ibig ng mag-asawa. Hello? Kaya may awit na nalikha. Pero yung kanta na awit, makinig kayo mabuti, para sa babae o para sa lalaki, kasi Song of Solomon yan, nailagay sa Bible yan, pero hindi po worship yan para sa Diyos. Iyan po'y expression ng love mo sa iyong iniibig na minahal na babae o lalaki. Expression po yan, di worship po yan. Minsan yan ang ginagamit ng di ba, may Song of Solomon, ibig sabihin sa mga gibig po, pwede rin palang umawit, mag-create. Pwede, pero hindi po yan pagsamba sa Diyos. Yan po yung pagmamahal mo sa iyong asawa. Pero yung pagmamahal mo sa Diyos, iba ang worship. Mababanggit po yan sa mga sumusunod. At itong worship na ito ay napakahalaga para sa Diyos. Kasi siya ang nag-create nito para bumalik sa Kanya.
Can I hear amen? Ngayon, pagka nahadlangan, nasa ibabaw yung si Satan dyan, at corrupted yung mga lyrics natin, yung melody natin, okay din naman, pero minsan, natatakay talaga tayo dyan. Tapos nahahati yung glory ng Panginoon. Babanggitin ko po mamaya. Una, nag-iisang layunin ng Diyos, bakit may music? Point number 1. Nasa introduction pa lang po tayo, nangangalahati na po ako ng oras pala. Okay, nag-iisang layunin ng Diyos para sa tao dahil sa music. Makinig kayo, may layunin ng Diyos sa music para sa tao. Nag-iisang layunin lang to. You know what? In the Garden of Eden, si Adam, the man of God, is walking to worship God. His breath is yung tunay na pagsamba niya sa Diyos. Hindi pa corrupted eh. Wala pang ano yun eh. Pero bawat bigkas na labi niya, laging ang Diyos ang nasasabi niya. Kasi bakit? Yung hininga ng Diyos nasa sa Kanya. Yung hinihinga niya ay bumabalik sa Diyos. Amen. Iyaan yung true worship. The very breath of a man in the Garden of Eden is worship. Yung bawat hininga ng unang tao ay worship dahil hindi pa nagkakasala. At ito ang katunayan na ang purpose ng Diyos laging dapat lagi sa Kanya. Siya ay mapanibughuing Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Sometimes tayo, ang dami nating idolo na mga musikero. Ang dami nating idolong mga singers. Pag narinig mong kumanta ay talaga naman, uupo ka, titigilan mo yung ginagawa mo, gusto mo marinig yung melody niya. Di po ba? Ang tawag dyan, idolizing. Iniidolo mo. Kung sino ang iniidolo natin, yun ang wino-worship natin. Can I hear amen? Ang gusto ng Panginoon, kaya siya nagseselos, gusto ng Panginoon, laging nakatuon sa Kanya ang awit. Kasi very sensitive ang Diyos. Baka nahahadlangan ng awit ng dapat para sa Kanya dahil nahahaluan ng hindi sa Kanya. Nag-iisang layunin ng Diyos sa tao dahil sa music ay ito dapat Isaiah chapter 43 verse 21. Ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili. Sabihin na natin ang Diyos ay makasarili. Gusto niya ay sa Kanya. Lahat. Kasi siya naman sa Kanya nanggaling lahat eh. Hello? Hello? Amen. Ikaw ba pagka lahat pag-aari mo, may binigyan ka, yung pag-aari mo, binigay mo, wala bang babalik sa'yo na pasasalamat? Di ba meron? Tayo, kinreate tayo ng Panginoon para bigyan siya ng glory. Inanyuan niya tayo. Sa Israel po ito sinabi, pero lahat tayo ay inanyuan. Hinubog tayo sa sinapupunan ng ating ina. At lumabas tayo, dapat ang pagkilala natin doon sa Creator. Can I hear? Amen. Inanyuan sa aking sarili, para sa aking sarili, upang kanilang maihayag. Ano daw po? Pakiulit nyo po. Pakiulit po na malakas. Upang kanilang maihayag, maitanyag, maisigaw ang aking kapurihan. It's all about God. It's all about the Creator, not the creation. Amen. This time, to this year, 2026, dapat alam na natin kung kanino dapat nauuko lahat ng inuusal natin. Amen. Ang sabi niya po dito, inanyuan tayo, although sa Israel to, tayo po kasama po dyan, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan, ang kapurihan ng Panginoon ipahayag natin sa lahat ng kaparaanan. Sabi nga ng Bible, di ba? In everything, give thanks to God or the Lord. Amen. In everything. Lahat, wala kayo titira para sa iyo.
ipagpasalamat, purihin, dakilain, parangalan, itaas ang pangalan ng Panginoon. Nothing less. Because worship is for God alone. Music is for God alone. Amen. Ang sabi pa po sa Matthew chapter 4 verse 7, makinig kayo, mahalaga po ito. Gusto ko pong buksan ang inyong pandinig dito. Maraming medyo hindi pa klaro dito sa statement ni Jesus Christ. Sinabi sa kanya ni Jesus Christ, sino ang kaharap niya dito? Si Satan. Tinukso siya rito. Maraming inalok kay Jesus Christ si Satan. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman. Si Satan gumagamit ng scripture. Gawin mo nga itong tinapay para yung batong ito, nasusulat. O kung ikaw talaga ang anak ng Diyos na buhay, magpatihulog ka. Aalalayan ka ng mga anghel. Quoted ng Old Testament, di ba? Psalms 91. Tama si Pastor. O ito naman, sige, ito, pinakita sa kanya sa taluktok ng bundok. Ito yung pinakamarangyang lahat ng nakikita mo ay bibigay ko sa iyo at kung ikaw ay luluhod at sasamba sa akin. Ano sagot ng Panginoon? Makinig kayo. Huwag mong tuksuhin ang Panginoong mong Diyos. In verse 8, di ko po nailagay, siya lang ang sasambahin mo. Pero ang tanong, sumasamba ba ang dyablo? Hindi sumasamba. May pananampalataya siya, pero nanginginig pa nga eh. Sabi ng Bible, hindi siya sumasamba, pero alam nyo kayo yung sinabi yon? Hindi naman kay Satan sa kanya. Kay Jesus Christ. Open nyo man nyo. Open nyo po. Kasi kailanman si Satan hindi sasamba sa Diyos. Kalaban niya nga yung Diyos eh. Sinasabi ni Jesus Christ yan sa kanyang sarili, kaya ako narito. Dahil itong katawan nito ay pagsamba sa Diyos. Kaya nahihiramin. Hindi niya sinasabi kay Satan. Si Satan may faith, nanginginig pa, pero hindi sumasamba. Kaya dapat tignan natin ang scripture. Sa Panginoong mong Diyos ka lamang, huwag mong tuksoin siya, siya lamang ang iyong paglilingkuran at sasambahin. Tinuturo ni Jesus Christ ang katawan niya. Sinusupil ng Panginoon ang sarili niya. Nagtitiis siya na makita ng karangyaan lumampas sa kanya. Ang pagkain, ang karangal-ringal na trono na pwede siyang ingatan ng mga anghel, at yung mga lunti ang napakagaganda, kayamanan. Sinabi niya sa sarili niya, huwag mong tuksuhin ang Panginoong mong Diyos. Ikaw ay dapat sumamba sa Diyos. Sinasabi ng Panginoon sa sarili niya. Sana po nakuha niyo po. Huwag pong magulumihanan ng iyong kaisipan. Kausap niya, Pastor, si Satan eh. Hindi nga sumasamba si Satan eh. Tutuksuin, pero sa verse 8, sasambahin. Hindi siya sasamba. Hindi siya sasamba. Kailanman. Imposibleng makasamba ang dyablo. Hello? Kasi wala siyang paintulot. Kasi nauna na sumamba yan eh. Sumamba na yan. Palso na yan eh. Nagkaroon na po ng iniquity. Di ba? Inalis na siya sa tamang pagsamba. Hello? Paano pa siya makakasamba? Kaya nahiramin. In 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 22, ito ang pinakamaganda. Kaya pumipitas ako dito para malaman natin na tayo bilang siguro musikero, taga-awit, o hindi ka man ganon, ikaw ay nasa church, dapat alam mong may espiritu ka. In 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21, meron po tayo kapatid. Okay, wala po. Sige, babasahin ko po sa inyo kasi itong context na Iglesia ng Diyos na buhay ay kasama po ito. Sa worship, dapat tayo ay tunay na sumasamba sa Diyos. Papaano? Tingnan po natin na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato na Pangulok. Verse 21, na sa Kanya ang buong gusali
na nakalapat na mabuti ay lumalago o isang templong banal sa Panginoon. Hindi nyo ba alam ang iglesia ng Diyos sa buhay ay templong banal ng Diyos? Umaawit dapat yan sa templo ng Diyos na pagpupuring pagpaparangal sa pangalan ni Jesus. Dahil nakasalig yan sa mga aral at doktrina. Tignan nyo po ngayon ang mga awit ngayon, wala na doon yung mga doktrina. Buti pa yung mga unang tao. Talagang pure scripture ang kanilang inaawit. Ngayon, hinahaluan na natin ng mga emotions. Nahahaluan na natin ng mga ibang karanasan. Do you think it is belong to God? Para sa atin lang yun eh. Diba? Lalo na yung kakanta po tayo ng nasabi ko nga sa anak ko, nakakanta pa natin to eh. Ako, nabubuksan talaga ako eh. Minsan sinasabi natin yung give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, how blessed be your name. Sino nagsabi nun? Nadaya po tayo doon sa awit na yon. Hindi na, scripture siya, nasa scripture po yun, kay Job po yun. Si Job ang nagsabi nun. Kasi hindi niya alam, hindi Diyos yung nag-alis sa kanya. Si Satan ang nag-aalis sa kanya na yaman at mga kamag-anak niya, amal niya sa buhay. Di ba? Si Satan ang nag-alis. Hindi ang Diyos ang nag-alis. Kasi ang Diyos ang nagpapala, hindi niya nababawi ng pagpapala. Amen. Sige po, palakpan niyo si Lord. Sagana nga magpala ang Panginoon, babawi niya. Kailanman hindi nagbabawi ang Diyos. Sabi ni Eliza, nagtanong sa akin, paano yan, Papa, yung mga binigay doon sa mga talent? Di ba, binawi sa kanya? Yes. Anong kinuha sa kanya doon? Inalis sa kanya dahil yun ay ministry. Yun ay gift, hindi po yun yung kayamanan, hindi yan yung mga bagay na mahal mo sa buhay na nag-aalis ang Panginoon. Hindi natin alam may gumagawa ang kaaway kasi lahat ay mabuti. Tingnan nyo ang creation. May sinabi ba ang Panginoon? Bad. It was good. Kada first day ng creation, it was good. Lahat ng ginawa ng Diyos ay good. Even yung dumaan ka sa trials, it is good for you. To polish you. Para yung kinang ng pananampalataya ay kumintab ng kumintab, dumalisay. Amen. Sometimes natatangay tayo ng mga awit dahil may dinadanas tayo. Di po ba? Di po ba? Sasabihin natin parang hindi nag-good ang Diyos dahil yung salita natin parang iba na yung lyrics. Di po ba? Di po ba? Kinauuhawan kita. Ba't ka mauuhaw? Nasa iyo na si Lord. Hello? Ang salita ng Panginoon ang dapat mong pagkauhawan. Ang Panginoon nasa iyo na eh. Aking Panginoon. Ba't ka pa mauuhaw sa Panginoon? Mauuhaw ka sa Kanya salita dahil yung Kristo ay nasa iyo. Christ is in you. Paano mag-ooperate yung Panginoon sa iyo? Feed the Scripture. Feed your spirit in the Scripture. Amen. Kaya nadadaya po tayo. Ang sabi niya pa po dito, na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Tahanan tayo ng Diyos sa Espiritu. Pero yung tahanan, umaawit ng hindi pang tahanan ng Diyos. Awkward tayo. Amen po ba? Kaya kayo, piliin nyo yung kakantahin dito. Kaya minsan, pag nakikita ko kung minsan na tumatayo, parang hindi ako kampante, minsan naka-emotion eh. Yung kanta pang emotion. Okay lang yung emotion natin, matangay tayo sa holiness of God. Doon sa, yung emotion natin, matangay tayo doon sa ginawa ng Panginoon sa krus. Amen. Dahil sa ating sarili, mas maganda yung ginawa niya kaysa ginagawa natin. Hello? Natatangay tayo, nalulungkot tayo, dapat tayo maging parusa, naparusahan tayo, siya ang naparusahan. Natatangay tayo ng emotion, pero yung emotion na tumatanggap ka ng hirap, sakit, kinakanta mo, hindi ka makakalaya sa bondage. Hello? Hello?
Laging malungkot ang buhay mo. Pero pagka ang Panginoon lagi mo mino-worship, lagi kang laya. Amen. May experience po yan. May mga example sa Bible na pagpapalay na pag-aaral sa mga susunod. Pangalawa, ang musika ay nagkahalo-halo na sa church. Yung kinakanta natin, minsan yung kanta ng Hillsong, na corrupted ang tagapagturo. Hello? Sino namumuno sa kanila? Prosperity, prosperity sila. Di ba? Mean to say, pag kinanta mo yung kanta nila, inaayunan mo yung doktrina nila. Hello? Ang dami nating Hillsong na kinakanta. Kasi bakit? Nakahahalina. Hello? Because of melody and arrangement, musical arrangement, instrument, nadadagdagan ng instrument. Tapos, ang gagaling ng boses ng kumakanta, ang gagaling mag-gitara, ang gagaling mag-lead. Wow, pastor. Talo talaga tayo. Hindi to pagalingan. Pataasan ng pagsamba sa Panginoon dahil kay Kristo. Tumataas ang pagsamba mo sa Panginoon. Ang pagkilala mo sa Panginoon. Pero yung ganon, wrong doctrines, tapos nag-create ng songs, hindi ko sasang-ayunan yun kasi false na yung doctrines dun eh. Isa pa yan, Bethel, di ba Bethel? Bethel Church sa ibang bansa sa Amerika. Naka po, corrupted po yung niyan, preaching po niyan. Tapos kakantay natin yung mga songs ng Bethel. Ang tawag po dyan, halo-halo, ito po sinasabi po natin, yung corrupted, ginagaya natin. Kasi ang problema sa atin, ayaw natin gumawa ng songs para kay Lord. Nasa tamang doktrina tayo, wala pa tayong songs. Dapat meron, ito'y nagpapahayag ng kanyang glory. Amen. Ay wala kaming songs, doon na lang gagaya ka kasi ang ganda naman eh. Maganda naman ang mensahe. Pero kung papansinin mo, merong emotion. Diba? Hello? Pag sinabing heavenly music, ito po'y spiritual worship for God alone. Kaya mong bigkasin yon kahit nasa kang lugar. Madalas kong experience po yan. Hindi mo kailangan ng instrumento. Ako, tumutugtog talaga ako. Napabayaan ko na. Kanina po, tumutugtog po ako. Yung kamay ko namamanhid eh. Hindi importante ang instrument. Importante how you treat the Lord of God, the Lord of Lords, King of Kings. Nasa Kanya lahat ng glory. Amen. Kahit walang instrument. Kayang bumukal ng papuri yung bibig mo. Bakit nariyan si Jesus Christ sa loob mo? Because Christ is in you. Gusto niya awitan mo siya. Gusto niya sambahin mo siya. Yaan ang purpose, all purpose ng Panginoon sa mga tao. Ang problema sa church, halo-halo na po talaga. Minsan, hindi nare-respeto yung purity of worship. Kita mo, nagtatalon-talunan pa. Di po ba? Para magkakabanggaan na doon sa stage. Meron pang explosive ba yan? Ang tawag yan, Smoky Mountain. Di ba? Pagbagsak ng drum, gaganon din yung Do you think nag-glorify si Lord? Alam niyo po ang aim ng mga yan? To gain money. Bakit nagko-concert yan? Hello? Kinakausap ko po kayong lahat. Piliin nyo yung pupuntahan nyo. Piliin nyo yung papakinggan nyo. Piliin nyo yung lyrics. Kung singers ka. Kung ikaw naman mahilig sa music, o baka marami tayo imbak na mga kanta na hindi sa Panginoon. Di po ba?
Baka tayo, ano natin, puro John Lennon, kay Queens, di ba? Imbis yung mga tape natin, o yung mga CD natin, yung mga songs of praises para sa Panginoon. Amin po ba? Ito'y tuwirang salita, urgent message po ito. Kasi dito tayo napapasok ng kaaway. Very subtle si Satan para tayo maloko. Hindi po to gaya-gaya dapat. Halo-halo na po yan. Tingnan po natin. The enemy is very subtle, mean ito po ay slight and cunning. Pag sinabing cunning, ito po'y biyasa o parang subok na, parang sweetik siya sa pagkakagaling, sa pagkakaporma para hindi niya anuhin na obvious yung tanggalin mo yung Diyos. Hindi niya i-obvious yun na ikaw kantahin mo to. Sa church Pag nasa church siya, ibig sabihin, hindi niya hayaan na tanggalin yung rin. Kasi mahalata siya. Maging obvious na yung kanta ay kay Satan. Kasi mga Kristiyano, syempre, kay Satan yan alam ka agad. Pero yung napakanipis, hindi mo mapupuna. Very cunning po talaga ito. At yung parang hirap ka na ma-detect na ito'y likha ni Satan. Napakahirap. Pero pag sensitibo ka sa doktrina, malalaman mo po na iyon ay may halo ni Satan na lyrics. Kahit kami na nangangaral dito, sa totoo lang po, Pastor, sa totoo lang, minsan kami, pag nagtuturo din po kami sa pulpito, makinig kayo mabuti, minsan kami, may emotion din kami, minsan natatangay kami. Hello? Totoo po yun. Doon dapat maging sensitibo kayo. Ay, sa tao yan. Di po ba? Hello? Hello? Pero dapat, pag tumanggap kayo ng spiritual, yan sa Panginoon yan, marunong kayong maghimay. Marunong kayong mamili. Ang Kristiyano ay may pan-detect po yan, yung spirit. Hello? Hindi maalis sa amin kasi nasa katayuan pa kami dito. Pero dapat sensitibo kayo. At ako, gayon din ako, nagiging sensitibo rin po ako. Now, ito po yung pasukin natin yung 2 Corinthians verse 11, 13. Ito'y doctrines. Pag may maling doctrines, yung awit nila, sinasabi ko niya, huwag nyo rin pong gayahin. Ito po yung isang salita rito. Sapagkat ang gayong tao ay mabula ang apostol, mga pandaraya, manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Sa pangangaral po yan, Kaya yung mga churches na may maling doktrina, bakit mo susundan yung awit nila? Hello? Verse 14, kapatid. Sorry po. Ayan, 14 po. At hindi nakatataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So napakahirap i-detect kung wala kang pan-detect na yung awit na yon ay kay Satan pala. Ang awit na yon ay corrupted na pala ni Satan. Nabawasan na yung glory para sa Panginoon. Maybe ganon. Hello? Kasi parang tingin mo okay naman, scripture naman Parang sabi naman sa scripture 'Di ba? Nakalagay naman sa scripture, gayong kinanta natin kanina, 'di ba? You give and take away. Ang sabi ni Job, kabutihan lang ba tatanggapin natin sa Panginoon, hindi ang pagdurusa o kahirapan? At tingin ba, Panginoon ba nagbibigay ng pagdurusa at kahirapan? Mali. In John chapter 10 verse 10, pumarito ang magnakaw para magwasak, pumatay, manira. Pero ang Panginoon, pumunta rito ang Pangulong Pastor para ang tupay magkaroon ng buhay, ganap at kasiya-siya. Di ba? Tapos, nababawasan ng Panginoon. Bakit? Panginoon kasi ang kumuha nito Hindi. Ang kaaway po yun. Nadadaya sa kaisipan. Walang pangit na ginawa ang Panginoon. Kasi Diyos siya ng kabutihan na inawit po natin. Tapos sasabihin na, hindi na ako magsisimba kasi hindi na po ako, walang trabaho Kasi yung Diyos, ayaw ako bigyan ng trabaho Di ba? Ganun ba? Di ba? Ang Diyos pa, ang Diyos nagbibigay ng kasaganaan. Ayaw mo lang siyang puntahan para sabayin.
paglingkuran. Seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things. Ano yan? Pagkain, tirahan, damit. Yan lang naman eh. Ang prior na need ng tao. Di po ba? Inumin, di po ba? Hindi ka pagkukulangin pag nauna siya. Hello? Nagrereklamo ka, ilang taon na ako nagsisimba eh. Wala pa rin trabaho eh. Hindi mo nasisik, nagsisimba ka lang. Hello? Hindi mo talaga siya natagpuan. Kung natagpuan mo ang Panginoon, napakasagana ng Panginoon. Amen? Eto, nag-aanyo siya ng kaliwanagan. Kala mo, nababawasan yung glory ng Panginoon tuloy kasi nagdaramdam ka sa nangyayari. Si Job, nagdaramdam na siya. Sana hindi na ako pinanganak. Di ba? Kasi sa sakit. Hindi niya alam, yung devices ni Satan, napasok siya. Kaya nahihiramin. Kasi hindi niya pa alam halos yung scripture eh. Pero matuwid siya. Di ba? Pero tayo, alam na natin ngayon, ito yung mga devices niya. Mga pakana niya, dapat tayo ay nakatingin na sa, parang sensitibo na dapat tayo. Dahil nahayag na siya sa scripture. Amen? Ipinakita na kung sino siya at kung ano siya at kakayahan niya, kapangyarihan niya. Amen? Dapat tumindig na po tayo itong taon na ito. Tuloy po natin, tatapusin ko po itong mga sumusunod, tapos yung 3 and 4, ito po yung iiwanan ko po, para na po yan sa susunod na linggo. Ang pinagmula nito sa Ezekiel chapter 28, verse 11 to 15, siya po yung liwanag na nagpumasok sa church. Di po ba sa mga doktrina, sinisira niya po yan. At sinasabi niya po yan, siya po talaga pinagmulan ng mga papuring pagsamba na wagas. Kinreate po talaga si Lucifer na ngayon ay Satanas. Siya po'y kinreate para sumamba. Biruin mo lahat ng, di ko na po babasa, binanggit ko na po yan, siya po yung kinreate na sa kagandahan, walang kapintasan. At yung kanyang boses na tinig niya, may kasama ng instrumento. Wow. Pero tayo ngayon, magkakabukod ng instrument, di ba? Pero siya, isang bigkas niya lang, kasama na po yung mga tono ng ng mga, tawag dyan, Pastor? Harps ba yan? O, yan. Tsaka yung trumpet na yaan po, lumalabas na, kompleto na po yun. Isa lang ang sumasamba, lahat ang anghel, sumasamba na sa Diyos. Siya yung pinakakauna-unahan na nilikha ng Diyos na napakaganda. Makinig kayong mabuti, ito'y napakahalagang mensahe. Pag nagaan yung liwanag, akala mo totoo ang pagsamba. Makinig kayong mabuti dahil si Satan o si Lucifer, nung ibinagsak siya sa lupa, hindi naman po nawala yung kakisigan niya at ganda. Alam po nawala sa kanya? Yung glory ni Lord. Hello. Dumilim po siya, pero yung kapugian niya naroroon. Kaya ang hirap makita na siya ay demonyo. Kasi yung ganda niya naroroon pa rin. Yung liwanag lang, yung kalungkutan lang ang nasa sa kanya. Pero yung kapugian niya at ganda naroroon pa rin, pero madilim. Kaya pag nakita natin na parang liwanag madadaya ka kasi sa kisig niya. Sinasabi ng ilan, nang pumangit siya, hindi po. Nawala yung glory ni Lord kasi lagi siya nasa presensya ng Lord. Pag sumasamba. Nung nagmataas na siya, nawala na siya sa presensya ng Lord, wala na ang glory ni Lord. Na yun ang kakompletuhan ng whole human being. Yung glory ni Lord. Now, if you worship the true, only true God, yung glory ni Lord na i-impart sa iyo at sa iba. Hello? The glory filled the presence of the whole place kung saan pinupuri ang Panginoon. Sinasamba ang Panginoon. Amen. Pag siya ang gino-glorify. Kaya napakahirap kasi yung kisig niya nandyan pa rin. Yung galing niya sa music nandyan pa rin.
Yaan kasi ang power tool sa labanan. Kung paano mapasuko ang kaaway. Lahat ay lumuluhod sa Diyos dahil pag siya'y kumanta na o tumutugtog na ron, nagtatakan na. Tapos napakakinang pa niya, puro bato sa kanyang katawan. Diamante, ginto, nasa kanya lahat ng kagandahan. Di po ba? Kaya talagang napakakisig, napakagaling. Kaya yung galing na yan, hindi yan ang hinahanap ng Panginoon ng galing, kundi yung pusong nagpapakumbabat, nagsosurrender kay Lord. Can I hear amen? Binanggit natin noong nakaraan, siya ay prinsipe ng mundong ito. John 16:11. Pangalawa, prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, chapter 2. Dinukot ko po yan ulit. Kinuha ko po ulit. Hindi po dapat tayo, dahil halo-halo na po ito, hindi po dapat tayo gaya-gaya dahil trending. Trending eh. Sikat. Diba? Notice, worship is a spiritual warfare. Tingnan mo yung umawit si Jehoshaphat. Nagtanong siya sa labanan, di ba? Ano to? Ang dami ng kalaban eh. Di ba? Pinakaawit lang sila eh. Di ba? Sila yung nagpatay yung kalaban eh. Di po ba? Eh lalo sa spiritual. Pag talagang pure ang worship para kay Lord, maraming natitibag na gawa ng kaaway. Maraming humuhulagpos na kaaway. Amen. Pero pagkahati yung doktrina sa kanta, ano po nangyayari? Andito yung liwanag, andito yung dilim. Parang ganyan lang sila. Di ba? Pero pag ang pure ay ang Panginoon lamang, hawi lahat ang kaaway. Lahat ng gawa ng kaaway. Natatapakan. Amen po ba? Worship is a spiritual warfare. The devil knows that worship is powerful weapon. He knows that the music is a gateway to the soul. Yung kaluluwa natin naliligayahan. Pero pagka ang kaluluwa natin, makinig kayo mabuti, ay walang espiritu ni Kristo, tatanggapin ito ng buong buo. Pero pag wala kang espiritu, igayang-igaya yon. Gustong-gusto yon, love na love yon. Parang sa kanya, ito'y sounds music na talaga bang wala nang papantay sa ganda. Amen po ba? At ito gustong-gusto niya kasi yung soul natin ang nilalaro. Spiritual truth again. Ito, iiwan ko po ito sa inyo. At mga ilang pangungusap. What you sing, sinabi ko ito kahapon sa mga kapatid. Ang sinabi ko naman po, speak eh. Ito naman sasabihin ko sa inyo. What you sing shapes what you believe. Bakit kayo kumakanta? Kasi naniniwala kayo sa awit eh. Hello? Hello? What you sing shapes what you believe. What you believe shape how you live. Ano ibig sabihin dito? Kung ano rin na pinaniniwalaan mo, yun din ang daan para gawin mo sa ikapamumuhay mo. Gagawin mo na yun eh. Ano po ibig sabihin? Ako dito, natangay po ako, binata ako dito eh. May awit dati, eto po, patotoo ko sa inyo. May awit dati, kung alam nyo to, ate, kuya, 22 anyos na ako. Pwede na akong mag-solo. Kaya 22 years old ako, kinakanta ko yun, nag-asawa ako. What you sing shapes what you believe. For what you believe shapes how you live. Kaya ako ginawa yung kinakanta ko eh. Di ba? Inuulit-ulit ko yun. Pwede na akong mag-solo. Paalam na lang sa inyo. O, di ba? Nag-asawa ako na hindi pa tama sa panahon. Pero napangasawa ko, tama para sa akin. Love you, darling. Huwag yun ang palakpakan nyo. Huwag yun. Ang palakpakan nyo si Lord. Di po ba? Kasi sa katotohanan lang, kung ano inaawit natin, dahil naniniwala tayo, maganda yung awit. At nagpo-produce po yun ng faith.
Dahil faith din ang gusto nung ilabas eh. Ngayon, pag ang faith ay naroroon, yung pinaniniwalaan mo, yun din ang maglalagay sa iyo sa daraanan mo para gawin ito. Amen po ba? Now, gusto ko sabihin po ito sa inyo. When you speak the word of God, makinig kayo mabuti, shape you what you believe. Kasi naniwala ka sa Bible na ito'y sa Diyos. Di po ba? Kaya ka nagsasalita patungkol sa Diyos. Hello? What you believe shape how you live. Kasi pagka nabasa mo to, di ba, sinasabi mo ito, yun din naman yung ginagawa mo eh. Di po ba? Di po ba? Sa kadalasan na minimeditate mo, dahil doon ka naniniwala, isang araw gagawin mo, o kaya immediately gagawin mo. Amen po ba? Ipapamuhay mo po yan. Kaya pagka puro tayo emotional dito sa pag-aawit na kinakanta natin, puro emotional, puro entertainment lang, ano po mangyayari? Ipapamuhay mo yun, magpapasikat na tayo. Hello? Hello? Hindi po pasikatan po ito. Palapitan para mag-worship kay Lord. Itinuturo lagi yung Panginoon na namatay para sa atin. Ito'y mahalaga. Kaya, please, protect the purity of worship. Please, protektahan niyo po yung purity ng Diyos. Huwag natin siyang salaulain. Yung para sa Diyos ay para sa Diyos. Yung para sa pamilya, para sa pamilya. Huwag nating ihalo yung kanta para sa pamilya sa pag-worship sa Panginoon. Amen. Because the devil is after your worship. Gusto niya mag-worship ka, pero gusto niya hap-hap ka lang. Para hindi mo ma-detect na dinadaya ka niya. If we sing the half-truth, the devil won the battle. Corrupted yung music, meron tayo sinabi ng Diyos, pero corrupted yung lyrics. Parang nanalo siya sa kalahati sa battle. Kasi bakit? Dapat yung 100% nasa Panginoon lahat. Nahap-hap natin yung worship. Para na rin siyang nanalo ng kalahati sa labanan. Kasi yung faith mo napupunta na doon sa sa corrupted lyrics. Hello? Hello? Yoo-hoo! Naalala ko po yung sigaw kong yan eh. Pag nagpa-practice po kami, yoo-hoo! Doon sa alam nila ako yon. Mahalaga po ito. Urgent message. Please, we not be careless. Wag po tayong nagbabaliwala. Parang bahala na, kakanta tayo. Kakantahan ko siya. Hindi ka prepared. Kung hindi ka prepared, huwag kang kumanta. Hello? Kung hindi word of God na sasabihin ng kanta mo, wag na. Kung ano mineditate mo, yun ang aawitin mo eh. Hello? Hello? Pag inawit mong holy ang Panginoon, pati buhay mo magiging holy. Hello? Maging shape po yun, maging akma po yun sa'yo, huhulma po yun. Hello? I-impart niya po yun kung ano inaawit natin. Worship never meant for man. Ang worship hindi sa tao. Hindi po ito yung man's feeling, desire, or emotions, talents. It's not meant for the talents, emotions. Minsan talent, nag-glorify ang talent, hindi doon sa nagbigay ng talent. Sometimes worldly or entertainment. Sabi niyo po entertainment. Ito mahirap. Hinahanap natin yung crowd. Makinig kayo mabuti. Tapos sila ay maging excited. Hello? Para bagang, ayan na sila, kakanta na sila. Andito na kami. Andyan na kayo. Diba? Alam nyo.
Worship is not entertainment. Worship is created for God alone. To worship Him in the beauty of His holiness. Hallelujah. Hindi yung nagpapasiklab tayo ng mga ilaw. Kung gaano ka kalakas kumanta rito, sa kwarto mo ang pinakamalakas. Hello. Kung dito ka nananalangin ng 1 oras, doon 3 oras. Pumunta ka sa iyong closet. Pagbubuksan ng Panginoon, gaanong kalaki ang oras mo. Alam ng Panginoon kung ikaw ay true worshiper. Kaya nahiramin. O dito lang tayo nagbabasa na scripture. Sa bahay ay hindi. Kaya nahiramin. Correction. Hindi po ito meant para sa entertainment. Play the song na sinasabi natin to excite the crowd, not pleases to God. Sometimes ganon. Spiritual truth, it's not about performance. It's about the person who surrender his life to the only Savior that redeemed him. Amen. It's not about the stage. It's all about the throne of God. Minsan sa stage pa lang, palakpakan na ang tao. Dapat hindi ganon. Sa puso pa lang, lumuluhod na sa trono ng Diyos. The man on the cross is the man on the throne, who is Jesus Christ. He is Jesus Christ. Nakatingin tayo sa stage ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hello, hindi sa stage na ito. Even me, hindi sa pulpitong ito ang stage ko. Ang stage dapat na tumatayo dito sa Panginoong Jesus na trono na pinagmulan ng ating kaligtasan sa krus ng Kalbaryo at sa trono ng karangal-rangal sa langit sa Ama. Amen po ba? Many are churches today, they are trade the truth for trends. Minsan trending, pinagpapalit mo yung katotohanan. Many of the church today, they trade the purity for popularity. Minsan, popularidad ba ang gusto natin? Ay, magaling siya nung kumanta. O magaling tumugtog si Pastor Andrew, sino may sabi sa iyo? Lahat ng tao walang galing kasi sa Diyos nagmula yan. Ang Diyos ang magaling. The church today, many church today, trade the holiness for hype. Pag sinabing hype, parang energetic, di ba? Di ba? Parang sobrang energy, pastor. Parang matindi. Kita mo yung mga nagtatalo ng ganyan. Parang hindi na appropriate sa Christian. Sumobra na. Nilagyan ng pakisap-kisap. May pausok-usok. Hype eh. Kaya pag tayo mga ganyan, ang tawag sa ating Kristiyanong hype. Hype yung Christian na yan, di ba? Parang ang pangit pakinggan, di ba? Di ba? Tinetrade natin yung holiness to hype. Please protect the purity of worship. Because worship is belong for God alone. Please. Nagsasama-sama tayong kumakanta dito. Ihanda natin ang puso natin na sumamba sa Panginoon. Hindi kayo pupunta dito dahil si Sister Wing ang kakanta. Hello? Dahil si Baby ang kakanta, si Sister Liza ang kakanta. Pupunta kayo dito dahil worship nyo si Lord.
Makikinig kayo ng preaching hindi dahil sa amin ni pastor. Makikinig kayo ng preaching dahil ito'y galing sa Panginoon na dapat nyo sambahin yung kanyang salita sa kanyang kagandahan. Para isentro sa kanya ang aral. Amen. Hindi kayo po pumunta dapat dito dahil magaling si Deacon Mau. Totoong magaling yan. Kasi magkakamali tayo ng motive. Bakit ka pupunta ng church? Pupunta ka ng church dahil sasamba ka sa Panginoon. Ng Creator. Na Creator po siya. Na siya ang tumubos sa atin. Hindi ka pupunta rito dahil malaki ang ibibigay mo. Limpak-limpak ang pera mo. Pupunta ka dito dahil sasamba ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapalang tinanggap mo. Amen? Eh minsan, pag wala kang dala, hindi ka na magsisimba. Hindi ka na pupunta. Eh ang pagsamba, natural talaga, pinaka-perfect talaga, yung Word of God. Dahil ito nagtuturo ng lahat para kay Kristo sumesentro. Amen? Yun ang tunay na pagsamba. Ano ang gagawin natin sa ngayon? Dito po ang magtatapos. Ang gagawin po natin, offer yourself to the Lord. Ihandog mo ang iyong katawan bilang handog na babangong samyo. Romans, sinabi po yan. Walang ibang handog na maganda kundi ang sarili mo. Hindi ang pera, talents, sarili mo. Kasi pag sarili mo nauna, na inihandog mo sa Panginoon, lahat susunod, talent mo, pera mo, oras mo, sa Panginoon na yan. Kasi nawin na niya ikaw mismo. Lahat na nasa sayo, kaya na rin mapunta sa Kanya yon. Amen. Magbigay glory sa Kanya yon. Bakit? Nakasentro tayo sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi sa ating ginagawa. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita.